What's up mga idol, mga lods? So, panibagong video na naman tayo for today's. Ang tagal natin nawala. So, may project tayo ngayon. Ito is kitchen house, cut house to na pinagawa sa atin. So, today is cut muna tayo ng mga wood. Gamit circular saw and table saw. So, ayan kung nakikita nyo. Kinating muna natin in the individual sa pera-pera. So, ang size nga pala nito is 40 by 40 by 50. 40 cm yung height and width niya. Then, 50 cm naman yung length. So, dito, and gumamit naman tayo dito ng router. And yung router bit natin na nilagyan lang natin ng guide para makuha natin yung tamang bilog na makukuha natin kasi hindi siya kaya ng drill hose na bit. Kaya gumamit tayo ng drill bit na magkakasya doon sa part na bilog na gusto natin kunin. So, ayan, ginamitan lang natin siya ng adjustment para makuha natin. Then, after nun, mabubutas natin yan na wag mong pipilitin na paunti-unti lang para hindi mapwersa yung ating router. Oo, so ayan, unak na yung hindi siya pwersado. Then, ito, bubuuin na muna natin yung box. Then, after natin buuin yung box, isusunod naman natin yung frame. Then, ito yung susunod na procedure na gagawin natin. Panoorin nyo na lang. So, ito na yung finish natin na pinakang build niya sa lagay ng pusa, yung loob na kwarto niya. So, ayan. Binid lang natin siya as in plywood and then yung mga side non-siding sa harap, likod. Puro laminate siya. Then, sunod natin procedure is yung frame niya. Siyempre, kung yung frame niya is 50, siyempre lagi tayo mag-adjust. Kung para makuha nyo yung 50 cm na line, siyempre 50 cm din yung pinaka-platform ng pinaka-frame natin. Kasi itong project natin is double use siya. Pwede siyang maging upuan, pwede siyang gawing anuhan ng yun nga yung cut natin, kitchen na maging bahay niya. Kasi sabi nung may-ari is nagtatalo yung kanya mga alaga. Kaya nag-provide tayo sa kanya ng magandang idea na ito na pwedeng dual purpose na pwedeng maging storage yung itaas. Kaya kinombination natin siya ng steelworks. Kung mapapansin nyo, welding na lang natin siya nung bumuo muna tayo ng magkabilang paa, din pagdudugtungin natin siya para mabuo at maisalpak lang doon yung pinakabahay niya. Tapos meron din siyang tabletop sa ibabaw. Then yung height nito is 80 cm. 80 cm para pwede siyang lagyan ng flower vase or anything na pwedeng ilagay kasi ilalagay na ito sa kwarto nila na pwedeng ma-reuse. Kumbaga, hindi taco space yung gagawin natin. So, ayan. Panoorin nyo na lang guys and huwag nyo kalimutan mag-subscribe and follow. At sa tagal na natin hindi nag-YouTube, sana bigyan ako ng lakas ng loob para makapag-upload ulit tayo ng maraming videos at makagawa tayo ng maraming videos. Marami akong maituturo sa inyo ng about sa woodworking, sa steelworks, and so on and so far. And ayun. So, thanks you.
And ito na nga yung final output natin. Kung makikita nyo, buo na siya. Naka full welded frame yan, guys. Ayan, naka full welded frame yan. Ang gamit natin yan is 2x1 tubular. So siguro hindi tayo uubos ng isang peraso. At ito, na-laminate na natin yung side by side. Then, i-apply na natin yung contact cement at formica laminated. And ayan, katapos ng welding is na follow up na natin siya, body filler, para hindi makita yung mga dugtungan. Para kapag pininturahan natin is malinis siya. Then, ito na yung last ng laminate sa butas. Ayan siya. Para pag tinignan na is maganda quality. Ayan. Madali lang naman. May mga video tayo ng tutorial yung pag-apply ng mga laminate formica. At ito na siya. Yan. Lining na lang yung bilog na yan. Yung part na yan. Lalagyan siya ng lining. And ito yung frame na apply na natin ng top coat and epoxy primer, spray paint. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng mga Pilox kung wala kayong pang yung spray at saka compressor. Pilox lang, goods na yon. Then ito naman yung tabletop natin na pwedeng, ngayon sinabi ko is dual purpose siya. Pwedeng upuan. Yan. Wood laminate yung napili niya. And maganda yan pagka finish na. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow at like at click the button below para lagi kayong updated sa ating mga videos, guys. Sana maka 1,000 subscribers tayo. At pag naka 1,000 subscribers tayo, meron tayong papremyo. Yun.